Monica, anong ginagawa mo? Kuya, Bakit mo ako hinalikan? Hindi yun tama, Monica. wala namang makakaalam ng ginawa ko. Hindi ko sasabihin kay Ate Alexa. Hindi yun ang pinupunto ko. Maling-mali ang ginawa mo. Hindi mo ako dapat hinahalikan. Kuya mo ko't asawa ko ang Ate Alexa mo. Pero hindi naman tayo magkadugo. Ano ba masama ron? Kung hindi mo nagustuhan na hinalikan kita, sige, sorry sa ginawa ko. Basta huwag ka lang magalit sa akin, please, Kuya Aris. Lumabas ka na muna ng kwarto, Monica. Pero kuya, paano si Baby Echo? Ako nang bahala sa kanya. Sige na, bumalik ka na muna sa kwarto mo. Taon 2017. Bohol. Lumaki sa masaya at komplikadong pamilya si Monica. Bus driver ang kanyang ama at naibibigay lahat ng pangangailangan niya dahil nag-iisa lamang siyang anak. May kapatid siya na panganay, ngunit namatay yon dahil sa dengue, kaya siya na lamang ang naiwan. Nagtatrabaho noon ang kanyang ina bilang tagaluto sa karinderya, pero mula nang mamatay ang kanyang kapatid ay huminto na yon sa trabaho para siya ay matutukan. Natakot na raw kasi yon na maulit pa ang nangyaring trahedya. Walang araw na hindi naramdaman ni Monica ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya noon ay siya na ang pinakamaswerteng anak sa buong mundo dahil hindi man sila mayaman, hindi naman niya nararamdaman o nararanasan na may kakulangan sa buhay. Ngunit kung gaano kaganda ang buhay niya nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, ganoon din naman yon kabilis na naglaho nang maganap ang isang trahedya. Nasa eskwelahan pa noon si Monica nang mabalitaan niya na may sunog sa kanilang barangay. Ipinagsawalang bahala niya yon nung una sa pag-aakala na ligtas ang kanyang pamilya dahil sa pagkakaalam niya ay may lakad ang kanyang ina nung araw na yon at nasa trabaho naman ang kanyang ama. Hanggang sa makatanggap na lamang siya ng tawag na kasama sa mga natupok ng apoy ang kanilang bahay at kasamang nasawi ang kanyang mga magulang. Tila gumuho ang mundo ng dalaga nung mga panahon na yon. Sa isang iglap lang ay nawala ang masayang pamilya na kanyang kinalakihan. Ngunit ang mas masaklap, hindi lamang mga magulang niya ang nawala, kundi pati ang nagsisilbing tahanan nila. Nang malaman ng kaibigan niyang si Dea ang nangyari, ay kaagad na kinausap ng dalaga ang mga magulang niya para pansamantalang patuloyin si Monica sa kanilang bahay. Matagal siyang nagluksa, ngunit ang pinakamasakit sa parteng yon ay hindi man lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na paglamayan ang mga labi ng kanyang mga magulang dahil naabo na ang mga yon sa naganap na sunog. Maswerte na lamang siya na may nagmagandang loob na patuloyin siya kahit na hindi naman siya kadugo ng mga yon. Bagamat nahihiya ay hindi niya na tinanggihan ang alok sa kanya ni Dea. Mas mabuti nang makitira kesa ang magpalaboy-laboy sa kalsada. Noong una, maayos ang pakikitungo kay Monica ng mga magulang ni Dea, dala ng awa sa nangyaring trahedya sa kanyang pamilya. Hinayaan siyang makikwarto sa kaibigan at isinama na rin siya sa konsumo ng pagkain. Dahil hindi naman siya maaaring huminto sa pag-aaral, ay pumapasok pa rin siya kahit nagluluksa pa sa pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Naghahati na lamang sila ng kaibigan sa pamasahe dahil maliit lamang ang kinikita ng ama ng dalaga sa pamamasada noon ng jeep. Minsan ay isinasabay na sila ni Berto tuwing namamasada, ngunit kapag masyadong maaga yung umalis ay napipilitan na lamang sila na mag-commute. Nang hapong umuwi si Monica, nang hindi niya kasabay si Dea, aksidente niyang narinig ang pag-uusap ng mag-ama. Hanggang kailan ba makikitira dito yung kaibigan mong yon? Hindi naman sa gusto ko na siyang paalisin, pero anak,
Alam mo namang maliit lamang ang kinikita ko sa pamamasada. Sa pagkain pa lamang ay hirap na tayong paghati-hatian kung anong meron tayo, tapos nadagdagan pa ng bibigyan ko ng pamasahe araw-araw. Pasensya ka na, Tay. Wala naman kasing ibang matutuluyan si Monica eh. Wala siyang ibang kamag-anak dito. Nasa malalayong probinsya pa po. Kung wala na siyang ibang mapupuntahan, baka naman pwede mo siyang kausapin, anak. Sabihin mo kailangan niya na maghanap ng trabaho. Tay naman, nag-aaral pa yung tao. Paano siya makakapag-aral kung pagtatrabahuhin natin siya? Marami namang working student na kinakaya pa rin makatapos ng pag-aaral. Ay nako, pasensya na anak, pero hindi ko na talaga kaya. Kausapin mo na lamang siya. Hindi naman natin siya palalayasin. Kailangan niya lamang diskartehan ng sarili niyang pamasahe. At kung may sosobra pa, pwede niya rin kaming tulungan sa mga gastusin dito sa bahay. Dahil sa narinig ni Monica nung hapong yun, kaagad siyang naghanap ng mapapasukan. Mabuti na lamang at may kaklase siya na nagpa-part-time sa isang restaurant, kaya sinubukan niya rin mag-apply doon. Bagamat mahirap balansehin ang oras ng pag-aaral at pagtatrabaho, tiniis na lamang niya kesa makarinig ng panunumbat mula sa tao na kumukupkup sa kanya. Doon nagsimula ang nakakapagod na parte ng kanyang buhay. Trabaho sa umaga at aral naman mula hapon hanggang 10:00 ng gabi. Hindi madali ang pinili niyang kurso, ngunit yon ang gusto ng kanyang ama para sa kanya. Pangarap ng tatay niya na magkaroon ng isang anak na accountant, kaya sinikap niyang makakuha ng mataas na marka, kahit na napakahirap noon para sa kanya na isang working student. Pinag-ipunan niya ang mga libro na kailangang bilhin. Mahalaga kasi yon sa kanilang klase. Istrikto ang mga instructor nila sa kolehiyo. Hindi sila maaaring pumasok sa klase nang walang dalang calculator at libro dahil sa bawat klase nila ay hindi sila nawawalan ng activity at surprise quiz. At nang magawa na niyang makaipon ng pera doon, tinamaan naman siya ng kamalasan sa araw na nakatakda siya magbayad ng mga inorder na libro. Nag-aabang siya ng masasakyang jeep nung hapon na yon para makauwi at makapagbihis bago pumasok sa kanyang klase. Dahil hindi pa siya nakakakuha ng pamasahe, inilabas niya ang kanyang wallet para kumuha ng barya. Ngunit pagkabukas noon, bigla na lamang may lalaking lumapit sa kanya. Bago pa man siya makapag-isip ng gagawin, natangay na ng lalaki ang kanyang wallet. Kumaripas agad yun ng takbo papalayo. Sinubukan niyang habulin ang snatcher pero bigo siyang maabutan yon. Napaluhan na lamang siya sa inabot na kamalasan. Hindi na niya alam ang gagawin nung mga sandaling yon. Wala na siyang pamasahe pauwi at wala na rin ang pinag-ipunan niya na pambili ng mga libro na kailangan niya sa pag-aaral. Ngunit maya-maya lamang ay huminto ang isang kotse sa kanyang harapan. Nagbaba ng bintana ang isang babae na may maamong muka. Bakas sa mukha noon ang matinding pag-aalala nang makita siyang umiiyak sa tabing kalsada. Miss, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Na-snatch po yung wallet ko. Nandun po yung pambayad ko sa in-order kong mga libro. Hindi po kasi kami pinapapasok sa klase kapag wala kaming dala nun, kaya kailangan ko na pong makuha. Sinubukan ko na pong pumabulan yung snatcher pero hindi ko na po naabutan eh. Napakawalang hiya talaga ng mga snatcher dito. Teka, malayo pa bang uwian mo? Kung gusto mo, tatawagan ko na lang ang mga magulang mo para naman mapuntahan ka. Wala na po akong mga magulang. Nakikitira lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Ganun ba? Kung okay lang sa'yo, ihahatid ka na lang namin ng asawa ko. Baka kasi kumapano ka pa rito eh. Wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo. Tatawagan ko na lang po yung kaibigan ko. Nako, hindi mo kailangan mahiya sa amin. Gusto ko
Habang nasa biyahe, marami pang naikwento si Monica kay Alexa at sa asawa noon na nagpakilala bilang si Aris. Ikinuwento niya sa mag-asawa kung paano siya napunta sa poder ng mga magulang ni Dea at kung anong pinagdaraanan niya para lang makaraos sa araw-araw. Magaan ang loob niya kay Alexa kaya hindi na siya nahiyang ikwento maging ang problema nila sa pagkain. Madalas kasi ay hindi na siya tinitirhan ng pagkain dahil sa mga kapatid pa lamang ni Dea ay ubos na ang kanin at ulam. Para hindi malipasan ng gutom ay bumibili na siya ng makakain bago pa man umuwi sa bahay para hindi niya na kailangan pang makipag-agawan. Ngunit sa katagalan, naging isyu na yon sa nanay ni Dea. Panay-panay ang parinig ng ginang na hindi niya gusto ang pagkain doon, kaya bumibili na lamang siya ng makakain sa labas. Gustuhin niya mangdepensahan ng sarili ay hindi na lamang niya ginawa sa takot na baka palayasin pa siya sa bahay na yun. Dahil pag nagkataon ay wala na siyang ibang mapupuntahan. Samantala, hindi naman maunawaan ni Alexa kung bakit ganoon na lamang kagaan ang loob niya para kay Monica. Unang kita niya pa lamang sa dalaga ay tila nagkaroon na sila ng koneksyon sa isa't isa. Siguro dahil hindi niya naranasang magkaroon ng nakababatang kapatid. Siya kasi ang bunso. Tila may kung anong nagtulak sa kanya na mas kilalanin pa ang dalaga. Kaya lamang hindi na sila nagkaroon pa ng sapat na panahon para makapag-usap dahil naibaba na nila yon sa inuuwi ang bahay. Nakaramdam siya ng awa
para kay Monica dahil ni minsan sa buhay niya ay hindi niya naranasan ang hirap na pinagdaraanan ng dalaga. Taliwas sa buhay ni Monica, lumaki sa may kayang pamilya si Alexa, ngunit sa kabila ng magandang pamumuhay ay natuto siyang makipagkapwa at nanatiling mababa ang loob. Kaya marami ang nagmamahal sa kanya, at isa na roon ang lalaking ipinakilala sa kanya ng kaibigan, si Aris. Pareho lamang silang 35 anyos ng binata, senior architect ang lalaki sa isang kumpanya, samantalang si Alexa naman ay operations management sa isang BPO company. Nang ligawan ni Aris ang dalaga ay hindi na nila pinatagal pa yun at nagpasya ng seryosohin ang kanilang relasyon. Dahil pareho naman na silang nasa tamang edad, namanhikan sina Aris kina Alexa at pareho naman nilang nakuha ang basbas sa magkabilang partido ng kanilang pamilya. Ngunit nang magdesisyon na silang magsama bago pa man ang kanilang kasal, may nadiskubre ang magkasintahan. Negative pa rin? Oo sorry ha. Akala ko talaga mabubuntis na ako. Hindi kasi ako nagkaroon kaya akala ko ito na yon. Hayaan mo na, marami pa naman pagkakataon. Ibibigay din yun sa atin ng nasa itaas kapag deserve na natin magkaanak. Tama ka, kaya subukan lang ulit natin. Ngunit kahit ilang subok na ang nagawa ng dalawa ay wala pa ring nangyari. Palaging negatibo ang resulta ng pregnancy test ni Alexa. Dahil doon, nagduda ang dalaga na baka mayroon siyang problema. Naisip niya na magpatingin na sa doktor, ngunit dahil ayaw ni Aris na maramdaman niya na siya lamang ang may problema sa kanilang dalawa, ay nagpasya yon na sabay na lamang nila yung gawin. Hanggang sa napagtanto nila na pareho silang walang kakayahang magkaanak. Mababa ang sperm count ni Aris at may hormonal imbalance naman si Alexa dahil sa PCOS niya na matagal niya nang pinuproblema. Biguman ang magkasintahan, hindi sila nawalan ng pag-asa. Itinuloy pa rin nila ang kasal kahit nabatid nilang pareho silang walang kakayahan na makabuo ng sariling anak. Napagdesisyonan nila na mag-ampon na lamang para makabuo rin sila ng pamilya kahit na hindi nila kadugo ang bata. Ang gusto ni Aris ay mag-ampun sila ng sanggol at ituring na parang tunay nilang anak, at pumayag naman doon si Alexa. Hanggang sa mabanggit ng katrabaho ni Alexa na may kilala yon na gustong magpaampun ng anak matapos isilang. Doon nila nakilala si Jessa na nakasuhan dahil sa pagputol ng maselang parte ng katawan ng kanyang asawa dahil sa umano'y pagtataksil sa babae. Pumayag yon na sila na lamang ang mag-ampon sa bata matapos masiguro na magkakaroon ngayon ng magandang buhay sa kanilang puder. Ngunit hindi ganoon kadali ang magiging proseso. Nang manganak na ang babae, dinala niya ang sanggol sa ahensya ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Hinanap ng mga yon ang mga kamag-anak ni Jessa para alamin kung mayroong maaaring kumupkup sa sanggol. Ngunit dahil masyadong mabusisi ang isinasagawang proseso bago pa man ideklara na pwedeng ampunin ng bata, ay kinailangan munang maghintay nina Aris at Alexa. Wala namang problema sa kanila yon dahil mas mahirap maghanap ng bagong silang na sanggol na maaari nilang kupkupin, kaya nagpasya sila na maghintay na lamang ng resulta. Han, mukhang malalim ang iniisip mo Ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba, sa atin mapupunta si Baby Echo? Oo naman. Magtiwala lang tayo, okay? Paano kung may mahanap sila na kamag-anak ni Jessa? Parang hindi ko nakakayanin pang maghanap ng ibang bata. Ibang nararamdaman ko kay Baby Echo, Han. Kaya sana talaga sa atin siya mapunta. Pero naisip ko rin na, ano kaya kung mag-ampun tayo ng isa pa? Ha? Ng isa pang baby?
Hindi. Mas maganda kung mas matanda kay Baby Echo para magkaroon siya ng ate o kaya kuya. O sige, kapag may nahanap tayo. Pero gusto ko sana yung mararamdaman ko rin ang nararamdaman ko nung nakita ko ang anak ni Jessa. Yun bang parang lukso ng dugo kahit hindi naman sila sa akin nanggaling? Syempre, ako rin. Mas masarap silang alagaan kapag ramdam natin na parang anak talaga natin sila. Tama ka dyan, Han. Teka, naalala mo ba yung estudyanteng tinulungan natin itong nakaraang linggo? Si Monica? Oo nga no. Bakit hindi ko siya naisip kaagad? Pero ang tanong, papayag kaya siya na kupkupin natin siya? O kaya baka maging problema natin ang mga magulang nung kaibigan niya? Kausapin natin sila, Han. Kung nahihirapan na sila financially, baka matuwa pa sila kung kukunin na natin si Monica. Sigurado ka na bang kukupkupin na natin siya? Pwede namang tulungan na lang muna natin siya o kaya bigyan ng trabaho yung hindi siya gaanong mabibigatan para makapag-aral din siya na maayos. Baka kasi mabigla siya kung sasabihin nating gusto natin siyang kupkupin, lalo na sa ganoong edad. Pero marami na siyang pinagdaanan, Han. Gusto ko siyang tulungan sa paraang hindi niya na kailangan pang paghirapan. Iba kasi ang naramdaman ko sa kanya eh. Para bang itinadhana talaga na magkakilala kami. Tingnan mo, kanina lang pinag-uusapan natin na mas maganda kung magkakaroon ng ate o kaya kuya si Baby Echo tapos naalala natin siya. Hindi ba parang tadhana na mismo nagtulak sa atin papalapit sa kanya? Pero mas maganda siguro kung mag-background check muna tayo, Han. Alam ko naman na mabuti ka talagang tao at gusto mo makatulong. Pero syempre gusto ko rin makasiguro bago natin siya papasukin sa bahay natin. Han, hindi na natin kailangan gawin yon. Nararamdaman ko na mabuti siyang tao, kaya please, kapag pumayag siya at yung kumupkup sa kanya, papalipatin na natin siya dito bukas. Sa tingin ko, sabik na sabik ka lang magkaroon ng bunsong kapatid, kaya gusto mo na siyang makasama agad-agad. Kung pwede ka lang na ako na lang ang maging magulang niya eh, pero pwede niya pa naman ako maging ate. Pasensya ka na kung ganito ko siya kagustong ampunin, ha? Naaawa kasi ako sa kanya eh. Hindi ko ma-imagine ang sitwasyon niya na hindi nakakakain na maayos kahit pagod na sa trabaho at sa klase niya. Mahirap nga namang makitira sa bahay ng iba. Kahit pa sabihing mabait ang kaibigan niya, siguradong may masasabi pa rin ang pamilya nun sa kanya, lalo na hindi naman siya kadugo ng mga yon. Sa bagay, tingin ko rin naman magkakasundo kayong dalawa. Kaya, sige, pumapayag na ako na sunduin natin siya bukas. Salamat, Han. Babawi na lang ako sa iyo kapag nandito na si Baby. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan bumawi. Kung saan ka masaya, syempre doon din ako. Pag-uwi ni Monica mula sa kanyang trabaho, napakunot ang kanyang noo nang makita ang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay ni Nadea. Nagtataka siyang pumasok ng bahay. Doon ay tumambad sa kanya ang mag-asawang tumulong sa kanya matapos mabiktima ng snatcher. Nalaman niya na kinausap pala ni na Alexa at Aris ang mga magulang ni Dea para siya ay ipagpaalam. Gusto na raw siyang isama ng mga yon para kupkupin. Agad naman pumayag ang mag-asawang kumupkup sa kanya sa loob ng ilang taon dahil malaking kabawasan din yon sa gastos at konsumo nila sa pagkain. Binigyan nila si Monica ng sapat na panahon para makapagpaalam at makapag-ayos pa ng kanyang mga gamit. Hindi muna siya nakasama sa mag-asawa ng araw na yon dahil hindi siya maaaring lumiban sa kanyang klase. Ngunit kinabukasan, bumalik ang mag-asawa para siya ay sunduin. Abot hanggang tainga ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ni Aris ng pinto ng kotse. Napakabuti ng mag-asawang yon sa kanya. Hindi niya alam kung paano nangyari na gusto siyang kupkupin ng mga yon. Ngunit ang mas mahalaga sa kanya ay magkakaroon na siya ng bagong pamilya.
kung saan tanggap siya at handa siyang tulungan ng walang kahit anong hinihinging kapalit. Sabik na sumakay sa kotse si Monica na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Marahan niyang dinama ang inuupuan at napapakurap-kurap pa siya sa pag-aakala na isa lamang yung panaginip. Ang bango naman po ng kotse niyo. Talaga? Alagang-alaga kasi ito ng Kuya Aris mo. Parang anak na rin niya ito kung ituring. Siguro, alagang-alaga ka rin po niya. Ang sweet-sweet niyo po kasing tingnan. Nako, sinabi mo pa. Alagang-alaga talaga ako ng asawa ko. At ngayon makakasama ka na namin, ikaw naman ang aalagaan namin ng mabuti. Po, parang baliktad po yata. Di ba po, magtatrabaho ko sa inyo bilang kasambahay, kaya ako po dapat ang mag-aalaga sa inyo. Bakit? Akala mo ba sinundo ka namin para magtrabaho sa amin ni Aris? Hindi naman po sa ganon, pero hindi po ba dapat may gawin din po ako para makabawi naman ako sa inyo kahit papano? Hindi ka namin sinundo para gawing kasambahay kung yun ang iniisip mo sa amin kahapon. Ang gusto ko, makapagpahinga ka at makapag-aral ng maayos. Kaya kapag nasa bahay ka na namin, pwede kang tumulong sa mga gawaing bahay, pero mas gusto namin pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo. Kung ganon, parang inaampun niyo na po talaga ako. Kaya lang, masyado pa kaming bata para maging mga magulang mo. Parang magkakapatid lang tayong tatlo, kaya isipin mo na lang na ate at kuya mo kami, okay? Sige po, kung yun po ang gusto ninyo. Sinagot ni na Alexa at Aris ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ni Monica. Kung noon ay pinoproblema pa ng dalaga kung paano hahabol sa klase dahil sa oras ng trabaho, sa pagkakataong yun ay hindi niya na kailangan pang pumasok sa dating pinagtatrabahuhan. Masipag naman siya at hindi kinakalimutang tumulong sa mga gawaing bahay, kaya maging ang katiwala sa bahay na si Rosa ay tuwang-tuwa sa kanya. Alam mo ba, Iha? Ngayon ko palang ulit nakita na ganyang kasayang alaga ko. Alaga? Oo, kahit may asawa na yan si Alexa, gusto ko ako pa rin ang nag-aalaga sa kanya. Ako kasi ang nag-alaga sa kanya mula nung baby pa lamang siya. Dalaga pa ako noon, pero tingnan mo naman ngayon, kasal na siya at maganda na ang buhay. Manang Rosa, may gusto lang po sana akong itanong. Ano yon? Bakit wala pa po silang anak? Nako, kay Alexa mo na lamang itanong ang tungkol dyan. Mas mabuti kung siya na magsasabi sa'yo. Ganun po ba? Ay, siya nga pala. Tuwing Sabado pumupunta dito ang labandera. Ihanda mo na lang lahat ng mga maruruming damit mo para may sama ko sa ipapalaba. Po? Naku, hindi na po. Ako na pong bahala maglaba ng mga damit ko. Nakakahiya naman po kung ipapalaba ko pa. Wala na nga po akong ginagawa dito eh. Ay nako, masanay ka na. Kung pamilya ang turing sa'yo ni na Alexa at Aris, siguradong ibibigay nila lahat ng kailangan mo hanggat maaari. Pag-agaanin din nila ang buhay para sa'yo. Maswerte ka, Iha. Napakabait ng kumupkup sa'yo. Oo nga po eh, kahit mapera po sila, hindi ko sila nakitang nagmataas o nagmaliit ng ibang tao, kaya po siguro mas lalo pang maraming blessing ang dumarating sa kanila. Ay nako, sinabi mo pa. O siya, halika na't tulungan mo na akong maghanda ng mesa. Maya-maya lamang ay kakain na tayo. Bukod sa nagkaroon na ng sariling kwarto si Monica, ay binigyan din siya ni Alexa ng bagong cellphone at laptop na magagamit niya sa pag-aaral. Napalitan na rin ang mga luma niyang gamit sa eskwela at higit sa lahat, hindi niya na kailangang hatiin ang pera niya sa pamasahe, pagkain at pang-ambag sa mga gastusin sa bahay. Ang allowance na binibigay sa kanya ni Alexa ay para lamang sa pamasahe at pangkain niya sa eskwela. Ang iba pa niyang gastusin ay sasagutin na rin ng mag-asawa na kumupkup sa kanya. Wow, puro bago lahat ng gamit natin ngayon eh. Naka-advance ka ba agad sa boss mo? Boss? Hindi ko sila boss, no?
ate at kuya. Hoy ikaw ha, masyado kang feeling. Hindi akala ko nga rin nung una magtatrabaho ko sa kanila eh. Tapos bigla na lang sinabi sa akin ni Ate Alexa na gusto raw nila akong ampunin. Ha? Ang tanda mo na para ampunin na. Kaya nga hindi lang ako nakapangalan sa kanila pero parang ganun na rin ang tawag sa akin, ampon. Pero hindi na mahalaga sa akin kung ano pa man ang tamang tawag sa katulad ko. Basta parte na ako ng pamilya nila, masaya na ako ron. Sino ba naman ang hindi sasaya kung kaya nilang ibigay lahat ng pangangailangan mo, di ba? Beshi, masaya ako para sa'yo. Finally, gaganda na ang buhay mo. Swerte lang, alam mo, blessing in disguise talaga yung snatcher na tumangay ng wallet ko. Kung hindi ako nawalan nung araw na yon, hindi ko makikilala sina Ate Alexa at Kuya Aris. Kaya ikaw huwag mong sayangin ang tiwalang binibigay nila sa'yo. Mag-aral ka mabuti, tsaka sundin mo sila palagi. Bihira na lang ang mga ganyang klase ng tao. Yung tutulungan ka kahit hindi ka nila kaano-ano. Kaya nga saka alam mo, di ko inaasahan na sobrang bait din pala ni Kuya Aris. Ang sweet-sweet niya. Hoy, bakit parang iba yung tono mo? Huwag mo sabing crush mo yung Kuya Aris mo. Crush lang naman Saka alam mo naman na hindi pa ako nagkaka-boyfriend, diba? Kaya hindi pa ako marunong lumande. Pero baka matutunan ko rin yon soon. Hay nako, lumandi ka na sa kahit sino, wag lang dun sa kumupkup sa'yo. Malaking problema yan pag nagkataon kaya umayos ka, Monica. Baka yung tinatamasa mong karangyaan ngayon, mauwi lamang sa wala. Alam ko, wala naman akong balak na sirain ang relasyon ng mag-asawa, no? Sinabi ko lang naman na hinahangaan ko si Kuya Aris. Ganon kasi ang tipo ko sa mga lalaki Kaya ngayon, kapag may mandiligaw sa akin, kailangan nilang higitan si Kuya Aris. Kasi kung hindi na lang din ako magpapaligaw. Ewan ko sa'yo, ang ganda-ganda mo. Kaya imposibleng hindi ka makahanap ng ka-level ng Kuya Aris mo. Bakit pa alalang-alala ka? Hindi ko naman aagawin si Kuya Aris kay Ate Alexa. Malabo mangyari yon kasi di rin naman ako magugustuhan nun. Loyal siya sa asawa niya. Basta ako, nagpapasalamat na lang na naawa sila sa akin. Ang sarap kaya sa pakiramdam na sa wakas, nagkaroon na ulit ako ng pamilya. Baka naman pwede mo akong imbitahan sa bahay niyo minsan. Mag-group study tayo. Group study? Magkaiba naman tayo ng course. Bakit? Pwede naman tayo mag-aral na magkasama kahit hindi tayo pareho ng inaaral Siyempre gusto ko lang ma-experience yung kwarto na may aircon tapos maraming merienda. Sige, next week isasama kita. Maraming pagkain sa bahay. Laging may cake, pizza, at mga takeout sa fast food tuwing umuwi sina Ate Alexa. Nakakaingit ka naman, Beshi. Mukhang mala prinsesa ka na talaga dun Sinabi mo pa. Sa unang pagkakataon, nakaranas si Monica na makapamasyal, makapamili ng mga bagong damit at sapatos at maramdaman na may mga taong nagmamahal sa kanya. Sa maikling panahon na nakasama niya sina Alexa at Aris, ay tuluyan ng naging malapit ang loob niya sa mag-asawa. Parang ayaw na niyang mawala lahat ng tinatamasa niya, lalo na ang pagmamahal na ibinibigay ni Alexa na hindi lamang kapatid ang turing sa kanya, kundi para na ring isang tunay na anak. Samantala, labis naman ang tuwa ni Alexa nang malamang may resulta na ang proseso ng pag-aampon nila sa anak ni Jessa. Nahanap na raw ng mga social worker ang pamilya ng babae, ngunit ni isa sa mga yon ay walang nais umampon o kumupkup sa bata, kaya naging legal na ang pag-aampon nila sa sanggol. Nakulong na rin noon si Jessa at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong. Naisip ni Alexa na matutuwa si Monica kapag nalaman ng dalaga na magkakaroon na yon ng aalagaan at maituturing na nakababatang kapatid, tulad ng kanyang naramdaman nung una pa lamang na sila ay magkakilala. Kaya naman, nagpasya silang mag-asawa na hindi na lang muna yon banggitin para isurpresa si Monica. Nung araw na yun, naisipan ng dalaga na imbitahan si Dea na doon matulog sa bago niyang tinutuluyan para kahit isang gabi lamang ay maranasan din ng kaibigan niya kung ano ang klase ng buhay na mayroon siya nung mga panahon na yon.
Ngunit pagdating nila sa bahay, hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Surprise! Ate, kanino pong anak yung karga nyo? Pasensya ka na kung hindi namin agad nasabi sa iyo, ha. Naisip kasi ni Alexa na isurpresa ka na lang namin dahil siguradong matutuwa ka kapag nakilala mo na si Baby Echo. Pwede mo siyang ituring na nakababata mong kapatid. Ha? Kapatid? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang po ako na mag-aampon pa pala kayo ng baby. Baby kasi talaga ang gusto kong ampunin. Pero dahil medyo komplikado ang naging proseso, ayun, natagalan pa bago namin makasama si Baby Echo. Mas masaya nga kung dalawa na kayo dito sa bahay na alagaan namin. Kapag hindi ka busy sa pag-aaral, pwede mo rin siyang alagaan. Sigurado ko na mamahalin mo rin siya na parang tunay mong kapatid. Teka, sino nga pala yung kasama mo? Ipakilala mo naman sa amin. Siya po pala si Dea, yung kinukwento ko po sa inyo noon. Oo, naalala ko siya. Hindi ko lang siya na-meet nung sinundo ka namin sa bahay nila, pero mabuti at isinama mo siya rito. Hi, Dea. Welcome ka dito sa bahay namin, ha? Sana mapadalas ka rito para may makakwentuhan naman si Monica. Palagi kasi kaming busy eh. Nako, ituring mo na rin na parang bahay niyo ito, kaya huwag ka mahihiya. Maraming pagkain sa pantry. Kung gusto niyong magpaluto, magsabi lamang kayo kay Manang. Salamat po, ma'am. Totoo nga po pala ang kwento ni Monica na sobrang bait niyo pong mag-asawa. Baka naman mamaya anghel na kami sa mga kwento ni Monica, ha? Naku, malapit na po. O siya, sige na. Simulan niyo na kung anong gagawin niyo. Mag-aral kayo mabuti, ha? Huwag kayong mag-alala. Soundproof ang kwartong ginagamit ni Monica, kaya hindi kayo may istorbo kahit maingay kami rito sa labas. Pupunta na po kami ron, ate, kuya. Pagkapasok sa sariling kwarto, galit na ibinato ni Monica ang dalambag at nakakuyom ang kamaong umupo sa gilid ng kama. Nagtataka naman siyang nilapitan ng kaibigan na si Dea. Hoy, ano yan? Bakit bigla kang tinopak dyan? Hindi mo ba nakita? May bago na silang ampon. Hindi na ako magtataka na isang araw, paalisin na nila ako rito dahil baby naman pala talagang gusto nilang ampunin at hindi isang kagaya ko na matanda na para aligaan pa. Hala siya? Nagsaselos ka ba dun sa baby? Pambihira ka naman, babae ka? Wala pang malay sa mundo yon. Tsaka hindi mo ba narinig ang sinabi nila kanina? Magiging kapatid mo raw yon. Ibig sabihin, parte ka pa rin ng pamilya. Walang dahilan para mag-inarte ka dyan. Ano ka ba? Pwede ba? Hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko kaya nasasabi mo yan. Ngayon ko palang nararanasan na magkaroon ng pamilya. Ngayon ko palang nararanasan na mahalin at pahalagahan ng mga taong kasama ko. At ngayon ko palang nararanasan ng lahat ng libre. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay, Dea. Ayoko nang maranasan ng ganun kahirap na sitwasyon. Ay, okay na ako ngayon, pero bakit may dumating pang asungot? Hoy, kumalma ka nga. Ikaw na nga mismo nagsabi na mabait yung mag-asawang kumupkup sa'yo. At kahit unang beses ko palang silang nakilala, masasabi ko rin na mabuti talaga silang tao. Hindi sila yung tipo ng iniisip mo na magtataboy na lang sa'yo basta-basta dahil may baby na sila. Naiintindihan ko kung ano man ang nararamdaman mo. Dahil kung merong mang nakakaalam kung ano mga pinagdaanan mo noon, ako yon, Monica. Hindi mo na magiging karibal si Baby Echo. Mamahalin ka pa rin nila at ituturing na pamilya, kaya pwede ba? Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Basta, kahit ano mangyari, hindi ako papayag na mawala ang lahat ng to sa akin, Thea. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Halika na. Simulan na natin gumawa ng mga homework natin. Hindi pwedeng bumaba ang grades ko dahil baka magkaroon sila ng dahilan para paalisin ako dito. Ang competitive naman ng beshi ko na yan. Pero sige, sasamahan kita sa pagsusunog mo ng kilay. Pero bago ang lahat, isecure mo na muna ang merienda natin. Isama mo na pati midnight snacks. Ang takaw mo talaga. Wala bang pagkain sa bahay nyo, ha? Ito naman, parang hindi ka tumira doon. Alam mo naman kung gaano kami karami, di ba? Kaya lahat ng pagkain namin, hating-hati talaga. Mukhang mapapadalas talaga ako dito dahil sa pantry nyo. Wala kasi nun sa bahay eh. Kaya ikaw, dalas-dalasan mo pag-iimbita mo sa akin dito, ha? Kung ganyang kakatakaw, hindi na kita isasama ulit, no? Baka ikaw pa makaubos na laman ng pantry namin.
Sa tingin mo ba ganun ako kapatay gutom? Hoy, aminado ako na bihira lang ako makatikim ng masasarap na pagkain, pero hindi ako kagaya ng iniisip mo, no? Alam mo ikaw, napaka-sensitive mo ngayon. Hindi ka na ba pwedeng biruin? Yung tono mo kasi parang hindi ka naman nagbibiro eh. Masisisi mo ba ako? Nako ha, kapag talaga ikaw yumabang, kakalimutan ko na naging magkaibigan tayo. Ang drama naman ng beshi ko. Hindi ba nangyayari yun, no? Sana nga, tsaka ipagdarasal ko rin na sana hindi ka lamunin ng inggit mo sa bagong ampon ng mag-asawa. Hindi ako naiinggit. Bakit ba pinipilit mo yan? Hindi ka naiinggit pero nagsiselos ka. Nandun pa rin ang salitang inggit, beshi. Alam ko kung bakit. Hindi ko na kailangan pang itanong sa'yo. Sige nga, kung alam mo, ano yon? Bakit ako naiinggit sa sanggol na yon? Dahil ang batang yon, magiging anak na talaga nila. Sa kanila nakapangalan at siya rin na magmamana ng lahat ng pinaghirapan ni na Ma'am Alexa at Sir Aris pagdating ng araw. Yun ay kung talagang hindi na sila magkakaanak pa. Eh ikaw, matatawag ka lang na ampon dahil kinupkup ka nila pero wala kang kay sa mga ari-arian nila pag nagkataon dahil ang legit na ampon ay ang sanggol na pinakilala nila sa'yo kanina. Tapos ikaw, kung tutuusin, parang pinapatira ka lang dito at sinusuportahan nila pero bukod pa ron, wala na Monica. Wala nang ibang nakalaan para sa'yo. Hindi totoo yan! Bawiin mo yung sinabi mo! Teka, bakit galit na galit ka? Tinanong mo ko, tsaka yun naman ang totoo, hindi ba? Ang hirap kasi sa'yo, nakatikim ka lang ng konting ginhawa, kala mo kung sino ka na. Sana hindi mo makalimutan na tinutulungan ka lang nila. Dapat nga magpasalamat ka na maayos na ang buhay mo ngayon eh. Pero sa pinapakita mo, parang masyado ka ng maraming gusto. Sa tingin mo, anong mararamdaman ni Ma'am Alexa kapag nalaman niya na may gusto ka sa asawa niya, ha? Tumahimik ka nga. Masyado ka maraming sinasabi. Kaibigan kita kaya dapat akong kinakampihan mo. Sa galit ni Monica sa sinabi ng kaibigan, hindi niya na nakontrol pa ang kanyang sarili. Mabilis niyang dinampot ang katatasang lapis sa kanyang mesa at buong lakas na itinarak sa leeg ni Dea. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa halos maligo na ang dalaga sa sarili nitong dugo. Ilang sandali pa, nanginginig ang mga kamay na nabitawan ni Monica ang lapis na ginamit sa pagsaksak sa matalik niyang kaibigan. Bumagsak ang dugo ang katawan ni Dea sa sahig at kumalat doon ang pulang likido. Nangatal ang mga labi ni Monica at halos mabingi na sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya kaagad nakakilos dahil hindi niya na alam ang gagawin nung mga sandaling yun. Maya-maya pa, bagamat nanginginig pa rin sa ginawa, ay dinaman niya ang pulso ni Dea. Sa kasamaang palad, wala na ang dalaga. Nagbaka sakali pa siya na buhay pa ang kanyang kaibigan, pero nang mapagmasdan niya yon ay bigla siyang kinilabutan. Dilat ang mga mata ni Dea nang bawian yon ng buhay. Sa takot na malaman ni na Alexa at Aris ang nangyari, ay dali-dali niyang binalot sa makapal niyang kumot ang katawan ng kanyang kaibigan. Pansamantala niya muna yung itinago sa banyo, habang nililinis pa ang mga talsik ng dugo sa sahig at sa iba pang gamit sa kanyang silid. Nang malinis na ang sahig, ay binalikan niya si Dea sa banyo. Nagnilid ang mga luha niya at muling nagpanik dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bangkay ng kaibigan. Dahan-dahan siyang sumilip sa pinto para alamin kung tulog na ang kanyang mga kasama sa bahay. Hindi niya naroon nakita sina Alexis at Aris, ngunit posibleng gising pa si Manang Rosa, kaya hindi pa niya magagawang ilabas ang katawan ni Dea. Anong gagawin ko? Siguradong makukulong ako kapag nalaman nilang napatay ko si Dea. Bakit ko ba kasi ginawa yun? Ang tanga-tanga ko. Ngunit kahit paulit-ulit pa niyang saktan ang sarili, hindi niya na maibabalik pa ang nawalang buhay ng kanyang kaibigan. Kapag may ibang nakaalam sa nagawa niyang krimen, mawawala na rin ang lahat sa kanya.
Kailangan ko mailabas ang bangkay niya. Baka makita pa siya rito ni Manang Rosa. Mas lalo ako malilintikan. Ngunit kahit mailabas niya ang bangkay ni Dea, hindi niya rin alam kung saan yun dadalhin. Matangkad ang kanyang kaibigan at may kabigatan din, kaya hindi niya yun basta-basta mabubuhat. Kapag hinila naman niya at may nakakita sa kanya, siguradong mahahalatang tao ang nasa loob ng kumot na ibinalot niya roon. Nagpalakad-lakad siya sa buong silid habang iniisip kung paano masusolusyonan ang kanyang problema. Ilang sandali pa, dumako ang tingin niya sa malaking bag na pinaglagyan noon ng mga damit niya nung sunduin siya nina Alexa at Aris. Pero hindi Hindi rin kakasya sa bagang katawan ni Dea kahit baluktutin ko pa yon. Pero maliban na lang kung... Natigilan ang dalaga sa kanyang naisip. Ngunit dahil wala na siyang magagawa ay kinailangan niya na yung gawin. Nagpalit siya ng damit at saka lumabas ng silid. Natutulog na si Manang Rosa ng ganoong oras, pero gusto pa rin niyang makasiguro. Nagpalinga-linga siya sa paligid at patingkayad na nagtungo sa kusina para kunin ang malaking kutsilyo na ginagamit ni Manang Rosa sa pagtadtad ng karne. Sapat na yon para sa plano niyang gawin. Makalipas ang ilang minuto, pinagpira-piraso niya ang katawan ni Dea. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa bawat talsik ng dugo sa kanyang muka. Pero tiniis niya na lamang yun hanggang sa mapaliit niya ang mga parte ng katawan noon. Kumuha siya ng itim na garbage bag at isinilid doon ang pinagpira-pirasong parte ng katawan bago niya inilagay sa bag. Hindi pa rin nagkasya sa iisa lamang ang lahat ng yun, kaya kumuha pa siya ng ibang bag na magagamit niya. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, isa-isa niyang inilabas ang mga bag na yon. Maingat ang bawat hakbang ni Monica kahit nabibigatan siya sa kanyang daladala. Inipon muna niya ang mga bag sa may gate at nang makumpleto na yon, sa kanya inilabas. Mabuti na lamang may mga namamasada pang tricycle ng mga oras na yon, kaya agad niyang naisakay ang mga bitbit na bag. Nagpababa siya sa may kanto. Nagpasya siyang lakarin na lamang yon patungo sa ilog na pakay niya ng gabing yon. Ngunit sa pagbaba pa lamang ng mga bag ay nagkaroon na siya ng problema. Miss, masyado naman mabigat tong mga bag na dala mo. Sigurado ka bang kaya mong dalhin to ng mag-isa? Opo, Manong. Kaya ko na po yan. Saka darating naman po dito mamaya yung kasama ko. Ganun ba? O sige, maiwan na kita rito. Mag-iingat ka na lang. Maraming mga adik na gumagala-gala rito. Opo, salamat po, Manong. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis na ang tricycle driver. Nang maiwan siya roon ay kinaladkad na lamang niya ang mga dalambag para madala ng sabay-sabay hanggang sa makarating siya sa may ilog. Nang masigurong wala namang nakakita sa kanya, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na ihulog ang mga parte ng katawan ni Dea. Patawarin mo ako, Dea. Kung hindi ko kasi ito gagawin, mawawala ang lahat sa akin. At hindi yun pwede mangyari. Matapos magtagumpay sa ginawang krimen, sinubukan ni Monica na iwaksi sa isipan ang nangyari. Ngunit kinabukasan lamang ay hinarap naman niya ang mga katanungan nang mapansin ng katiwalang si Manang Rosa na hindi niya nakasamang lumabas ng silid si Dea. Oh, anak, nasaan na ba yung kaibigan mo? Ano na nga bang pangalan niya? Dea na ba? Dea po, Manang. Ano po kasi, maaga siyang umalis kanina. May kailangan daw po siyang puntahan. Sabi ko nga po, sasamahan ko na siya, pero nagmamadali po siya, kaya hindi na rin po nakapagpaalam sa inyo. Sayang naman. Ipapatikim ko pa naman sa kanya yung niluto kong baked mac. Sa susunod na lang po, Manang. Sabi niya nga po, mukhang mapapadala siya rito dahil marami daw tayong pagkain sa pantry. Ay, nakakatuwa naman ang kaibigan mong yon. Siya nga pala, napansin ko ang mga sinampay na damit sa labas. Naglaba ka ba kagabi?
Kanina lang po ako naglaba. Hindi na po kasi ako makatulog kaya naisip kong bawasan yung mga marurumi kong damit. Pati kumot. Hindi ba't kapapalit mo lamang yung kagabi? Po? Ano po kasi, may nangyari ba, iha? Natagusan po ako. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kasi napansin na meron na ako tapos nung umupo po ako sa kama, ayun, nagmarka, namantsahan. Ay, sus, yun lang naman pala eh. Akala ko naman kung ano na. Ay, siya, sige. Tawagin mo ng ate at kuya mo para makapag-almusal na tayo. Halos himatayin si Monica sa kaba dahil sa mga tanong sa kanya ni Manang Rosa. Mabuti na lamang at kaagad siyang nakaisip ng isasagot sa matanda bago pa man siya noon mabisto. Ngunit kahit tagumpay niyang naitago ang nagawang krimen, nagsimula naman ang kanyang bangungot tuwing gabi dahil doon pa rin siya natutulog sa kwarto kung saan niya pinatay si Dea. May mga pagkakataon na nagigising na lamang siya na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib, at minsan naman ay parang may sumasakal sa kanyang leeg. Napabalikwas si Monica bandang hating gabi nang muli na naman siyang dinalaw ng isang masamang panaginip. Lumabas muna siya ng silid para uminom ng tubig at magpahangin sandali. Ngunit habang patungo sa kusina ay nadaanan niya ang kwarto nina Alexa at Aris na bahagyang nakabukas ang pinto. Kinalma niya ang sarili at saka naglakad papalapit doon. Nang itulak niya ang pintuan, nakita niya ang mag-asawang mahimbing na natutulog, habang parehong nakayakap sa sanggol na ampon. Nagtagis ang kanyang mga ngipin nang muling mabuhay sa kanya ang inggit sa batang yun. Araw-araw niyang nakikita kung paano ibuhos nina Alexa at Aris ang buong atensyon nila sa sanggol tuwing uuwi ang mga yon mula sa trabaho. Samantalang siya ay bihira ng makakwentuhan ang dalawa, hindi katulad ng dati. Hindi na rin sila nakakalabas para mamili ng mga bagong gamit. Ngunit sa kabila ng lahat ay hindi naman nakakalimutan na mag-asawa na magbigay ng alawan sa kanya at magtanong kung may mga kailangan pa siya sa eskwela. Nakontento naman siya roon at piniling hayaan na lamang muna na maging masaya ang dalawa sa bagong ampon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, tila lumalala na ang inggit na nadarama ni Monica. Manang Rosa, bakit wala pa po sila kuya at ate? Hindi po ba sila uuwi? Ay, hindi ba nila nasabi sa'yo? Nandun sila sa bahay ng mga magulang ni Alexa. Gusto raw makilala ang bago nilang apo. Ayon, halos ayaw nang paalisin ang ate at kuya mo kaya doon na raw sila magpapalipas ng gabi. Ganun po ba? Akala ko pa naman, makakasabay ko sila maghapunan ngayon. Halos hindi ko na po sila nakakausap eh. Ay nako, pagpasensyahan mo na lang muna ang dalawang yon. Masyado rin kasing busy sa trabaho tapos pag uwi nila, sila naman ang pumapalit sa akin sa pag-aalaga kay Baby Echo. Ayaw na nila akong pag-alagain kapag nandito na sila mag-asawa. Alam mo na, nagkakaedad na rin kasi ang manang ninyo. Kung hindi nyo na po pala kayang alagaan si Baby Echo kahit nandito na sila, bakit nagtatrabaho pa rin kayo para sa kanila? Pwede naman po kayo mag-resign na para makahanap sila ng mas bata at kayang tumagal sa pag-aalaga ng baby. Ay, teka muna. Parang hindi maganda yung sinasabi mo, iha. Nakikita niyo naman po pala na pagod na sila sa trabaho, kaya bakit hinahayaan niyo pa sila na sila pa mag-alaga kay Echo? Di sana nagagawa pa rin nila yung mga dati nilang ginagawa nung wala pa yung baby na yon. Sandali nga. Nagseselos ka ba kay Baby Echo kaya ka nagkakaganyan? Bakit naman ako magseselos sa batang yon? Ako mas nauna rito kaya sigurado ako na hindi ako mae-etsapuera dahil lang sa pagdating niya sa pamilyang to. Iha, wala ka sa kompetisyon. Hindi mo kakompetensya si Echo. Pantay ang tingin sa inyo ni na Alexa at Aris. Kaya nga suportado ka nila sa pag-aaral mo, hindi ba? Pero mas marami na po silang oras kay Baby Echo.
Hindi na nga po nila ako masabayan sa pagkain eh. Hindi na rin kami nakakalabas ng kami lang gaya ng ginagawa namin dati. Sino ba sa inyo ni Baby Echo ang mas kailangang alagaan at pagtuunan ng pansin? Matanda ka na. Kaya mo na ang sarili mo. Samantalang ang batang pinagseselosan mo, wala pang kamuwang-muwang sa mundo, kaya nangangailangan pa ng matinding pag-aalaga. Kaya ikaw na lamang sana ang umunawa. Ikaw ang mas may kakayahang makaunawa sa sitwasyon. Wala ka namang dapat ikainggit sa kanya. Mahal na mahal ka pa rin ng ate at kuya mo. Sa tingin mo ba, kung baliwala ka lamang sa kanila, bibigyan ka pa rin ng allowance at kukumustahin ka pa rin sa akin? Kinukumusta ho nila ako sa inyo? Oo naman. Pero siyempre, hindi ko na yun sinasabi sa iyo dahil akala ko hindi ko na kailangang ipaalam pa. Pero ngayong alam ko nang may iba ka nang nararamdaman, baka kailangan ko na silang kausapin para manang Huwag niyo na po silang kausapin at kung pwede po, huwag niyo na lang sanang banggitin sa kanila mga nasabi ko. Pasensya na po kayo, medyo nagtampo lang po ako pero dahil sa mga sinabi niyo, mas naiintindihan ko na po sila. Sige, hindi ko na lang ipaparating sa kanila ang naging usapan natin. Basta, hindi na ito mauulit. Monica, ha? Opo, Manang, hindi na po talaga. Ngunit ang lahat ng mga salitang binitiwan ni Monica ng mga sandaling yun ay taliwas sa tunay niyang saloobin. Hindi pa rin mawala sa kanya ang inggit na nararamdaman para sa bagong ampon ng mag-asawa. Ayaw niya lamang na makarating sa mga yun ang tunay niyang saloobin dahil baka magbago ang tingin nila sa kanya. Higit sa lahat, ayaw niyang madismaya sa kanya si Aris. Iba ang sayang nararamdaman niya kapag napupuri siya ng lalaki. Hanggang sa mga panahong yun ay hindi pa rin nawawala ang kanyang paghanga kay Aris at habang tumatagal ay tila lalo pa yung lumalalim. Handa siyang gawin ang lahat para hindi masira ang tingin sa kanya ng lalaki dahil isa yon sa mga dahilan kung bakit mas gusto niyang manatili sa pamilyang yon. Nang makabalik sina Echo at Aris sa bahay, ipinakita niya kay Aris na tuwang-tuwa siya sa pagdating ni Echo. Nagpaturo siya kung paano kalungin ang sanggol at kung paano yon alagaan para makuha ang loob ni Aris. Hindi naman siya nabigo dahil mas napansin pa siya ng lalaki sa pagpapakita niya ng malasakit sa bata. Hindi nga ako nagkamali. Magkakasundo nga talaga kayo. Bagay na bagay kang maging ate niya. Talaga, Kuya Aris? Oo naman. Kung wala ka nga lang sanang pasok, mas madalas kayong magkakasama ni Baby Echo eh. Si Ate Alexa nga po pala, nasaan siya? Hindi raw siya makakauwi ngayon. Nasa ospital kasi ang daddy niya, kaya siya muna magbabantay. Kung ganon, kayo po muna mag-aalaga kay Baby Echo ngayong gabi? Oo, ganon na nga. Pwede ko po kayong tulungan, Kuya. Wala naman po akong pasok bukas, kaya ayos lang sa akin na mapuyat. Di ba may trabaho pa po kayo bukas? Mas makakapagpahinga po kayo kung tutulungan ko kayo sa pag-aalaga. Napakabait mo talaga. O sige, hindi na ako tatanggi pa. Kailangan ko rin talaga ng mahaba-habang tulog eh. Kaya lang, bantayan pa si Baby. Ako na po munang bahala sa inyo ngayong gabi. Hindi mabura ang ngiti sa mga labi ng dalaga ng gabing yon habang inaalagaan ang bagong ampon ng mag-asawa. Sinamantala niya ang pagkakataon para mapagmasdan ng malapitan ang lalaking kanyang hinahangaan. Dahil mahimbing ang tulog ni Aris ay wala yung kaalam-alam sa kanyang ginagawa. Marahan niyang binuhat ang katabing sanggol para bahagyayong ilayo kay Aris. Pumwesto siya sa gitna para sila na ang magkatabi. Itinukod niya ang siko sa unan at matamang pinagmasdan ang muka ng lalaki na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal bukod sa kanyang ama. Kung alam mo lang kung gaano kita kagusto,
Kung wala lang sana si Ate Alexa, siguradong magugustuhan mo rin ako. Gusto kong magustuhan mo ako ng higit pa sa isang kapatid, Aris. Akmang hahalikan na ni Monica si Aris nang bigla na lamang umiyak si Eko. Nataranta ang dalaga kaya dali-dali siyang umalis ng kama. Sa pagmamadali, nawalan siya ng balanse at sumubsob ang muka sa sahig. Mabuti na lamang at masyadong mahimbing ang tulog ni Aris kaya hindi yun nagising sa kabila ng nagawa niyang ingay. Nang makatayo ay matalim niyang tiningnan ang sanggol. Kahit kailan talaga buwisit ka sa buhay kong bata ka. Inagaw mo na nga sa akin ang atensyon nila. Pati ba naman ang plano ko sisirain mo pa? Humanda ka sa akin. Mag-enjoy ka sa atensyon binibigay nila sa'yo dahil yan na ang huli. Sa kabila ng unang pagkabigo ay itinuloy pa rin ni Monica ang plano niya ng gabing yun. Sinubukan niyang halikan si Aris habang natutulog. Ngunit kalalapat pa lamang ng labi niya sa lalaki nang muling umiyak si Eko. Doon na rin tuluyang nagising si Aris. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay tumambad sa kanya ang muka ni Monica. Dala ng pagkagulat ay naitulak niya ang dalaga. Monica, anong ginagawa mo? Kuya? Bakit mo ako hinalikan? Hindi yun tama, Monica. Wala namang makakaalam ng ginawa ko. Hindi ko sasabihin kay Ate Alexa. Hindi yun ang pinupunto ko. Maling-mali ang ginawa mo. Hindi mo ako dapat hinahalikan. Kuya mo ko't asawa ko ang Ate Alexa mo. Pero hindi naman tayo magkadugo. Ano ba masama ron? Kung hindi mo nagustuhan na hinalikan kita, sige. Sorry sa ginawa ko. Basta huwag ka lang magalit sa akin, please, Kuya Aris. Lumabas ka na muna ng kwarto, Monica. Pero kuya, paano si Baby Eko? Ako nang bahala sa kanya. Sige na, bumalik ka na muna sa kwarto mo. Labis na nasaktan ng dalaga sa naging pagtrato sa kanya ni Aris. Iniisip pa niya ang magiging reaksyon ni Alexa kapag nalaman ang tungkol sa ginawa niyang paghalik sa labi ng asawa noon. Habang abala sa pagbabantay sa ospital, dumagdag pa ang matinding iritasyon niya sa batang dahilan kung bakit siya nabisto ni Aris. Dala ng matinding galit, muli na namang nabuo ang masamang balak sa isipan ni Monica. Bago pa man makabalik sa bahay si Alexa, sinamantala niya na ang pagkakataon para patahimikin ng tuluyan ang sanggol na si Eko. Kinabukasan, pagkaalis ni Aris ay sinimulan niya na ang kanyang plano. Kasalukuyang naghuhugas ng mga bote ng gatas si Manang Rosa nang dahan-dahan niyang nilapitan ang crib na kinaroroonan ng inosenteng sanggol. Mahimbing pa ang tulog noon. Nakangisi niyang kinuha ang maliit na unan sa tabi ng bata at walang alinlangang itinakip sa mukha noon. Hindi na nakaiyak pa ang kaawa-awang sanggol sa kahayupan na ginawa ni Monica. Nang masigurong wala na yung buhay, ay nagmamadali na siyang bumalik sa kanyang silid at agad na pumasok ng banyo para maligo. Kaya naman nang mapagtanto ni Manang Rosa na wala ng buhay ang alaga at pasukin ang silid ng dalaga para humingi ng tulong, ay naroon pa siya sa loob ng banyo. Manang, ano nangyari? Paano nangyaring bigla na lamang hindi humihinga si Eko? Ay, hindi ko rin alam, anak. Naguhugas lamang ako kanina tapos pagbalik ko ay napansin ko kaagad na parang may kakaiba kay Baby Eko. Itinapat ko ang daliri ko sa may ilong niya at dinama ang pulso niya pero wala na talaga siya. Manang, hindi po ba siya nadaganan ng unan o kumot? Malabong mangyari yon dahil bantay sarado ko ang bata. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit bigla na lang siyang nalagutan ng hininga. Sandali, si Monica, nasaan siya? Han, bakit mo hinahanap si Monica? Manang, nasan si Monica kanina nung iwanan mo si Baby Eko? Nasa kwarto niya. Naliligo siya sa banyo kanina nung pumasok ako ron para humingi ng tulong. Napuno ng pagluluksa ang dati masayang tahanan nina Alexa at Aris.
Ngunit sa ilang gabing nakaburol doon ang sanggol ay palagi ring wala si Monica. Nagdadahilan na lamang ang dalaga para makaalis at makaiwas sa presensya ng mag-asawa. Samantala, bagamat nagluluksa ay hindi mawala-wala sa isip ni Aris ang ginawa sa kanya ni Monica. Dumagdag pa ang tila kakaibang kinikilos ng dalaga ng mga nakaraang araw. Ayaw man niyang isipin, ngunit may kutob siya na may hindi magandang ginagawa ang dalaga. Kanina ko pa napapansin na palinga-linga ka sa paligid, anak. May hinahanap ka ba? Si Monica po, hindi pa rin po ba siya umuwi? Hindi pa. Kahapon pa umalis ang batang yon. Ang sabi ay meron daw silang group study. Hindi ko man lang siya nakitang nagluksa para kay Baby Echo. Anong ibig mong sabihin? Ay, Manang, alam kong pwede niyo akong pagdudahan sa sasabihin ko sa inyo pero naninibago po ako ngayon kay Monica. Parang nag-iba na siya nitong mga nakaraang linggo eh. Napansin ko nga na iba na ang pakikitungo mo sa kanya. May ginawa ba siya para maisip mo yan, anak? Manang, naaalala niyo nung nagbantay si Alexa sa ospital? Nagmagandang loob si Monica na alagaan si Baby Echo kaya akala ko babantayan niya lang talagang anak namin. Pero nagising na lang ako na hinahalikan niya na ako sa labi, Manang. Ano? Ginawa niya yon? Opo, Manang. At tinanong ko na siya tungkol doon pero iniiwasan niya lang ako. Sa totoo lang, maging ako ay naninibago na rin sa kanya. Parang may kakaiba sa kanya mula nang isama niya rito si Dea. Siya nga pala, Manang. Nabanggit niyo na rin naman si Dea. Napansin ko na parang hindi na siya pumupunta rito. Nako, paanong pupunta rito eh? Nawawala nga yung batang yon. Nagpunta pa nga rito ang nanay niya para magtanong dahil akala nila naglayas at pinagtatakpan lamang ni Monica. Ibig sabihin, nawawala po si Dea? Ganoon na nga. At nakapagtataka na hindi ko man lang nakita si Monica na nag-alala o naghahanap sa kaibigan niya, samantalang para na magkapatid ang turingan nilang dalawa. Manang, bukas po ang kwarto ni Monica. Oo, bakit? May titingnan lang po ako. Dahil masama na ang kutob ni Aris sa taong kinupkup nila, pinasok niya ang silid ng dalaga at tiningnan ang mga gamit doon. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang hanapin pero nagbabaka sakali siya na may makitang kahit isang bagay na makakasagot sa mga katanungan sa kanyang isipan. Hanggang sa umabot na siya sa pagsilip sa ilalim ng kama ng dalaga. Tinanglawan niya yon ng flashlight. Maya-maya pa, napasinghap si Aris nang mapansin ang pulang mantsa sa puting sahig sa mismong ilalim ng kama. Ano to? Dugo ba to? Bukod sa pulang mantsa, ay nakaagaw pansin din sa kanya ang putol na lapis na tila tumalsik lang doon. At nang hawakan yun ni Aris ay kaagad din niyang nabitawan nang mapagtanto na nababalot yon ng pulang mantsa. At malakas ang kutob niya na hindi yon kung ano lamang. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib habang naglalaro sa isip ang posibleng nangyari sa silid na yon at kung may kinalaman nga ba ang taong kinupkup nila sa biglaang pagkawala ni Dea. Tiningnan pa niya ang ibang mga gamit ni Monica, binuksan ang mga drawer at gayon din ang cabinet. At nang bumalik siya sa may kama, doon niya na napansin ang isang maliit na notebook. Mukhang diary yon ng dalaga. Dali-dali niya yung binuklat para basahin ang mga nakasulat doon. Bumilis ang paghinga ni Aris at naikuyom ang mga kamao sa galit nang mabasa niya ang confession ni Monica tungkol sa pagseselos kay Alexa, sa lihim na pagnanasa sa kanya at gayon din ang ginawang pagpatay kay Dea. Ngunit ang pinakamasakit ay ang tunay na nangyari kay Echo. Nanlulumong napaupo sa sahig ang lalaki habang nagngingilid ang mga luha, dala ng pinaghalong lungkot at galit sa ginawa ni Monica.
Hindi niya akalain na magagawa yun sa kanila ng taong pinagkatiwalaan at itinuring na pamilya. Han, ano nangyari? Bakit ka umiyak? Si Monica, Han. Ha? May nangyari ba kay Monica? Nakita ko to sa kwarto niya. Ito ang diary niya at nakasulat dito ang pag-amin niya kung paano niya pinatay sina Dea at Baby Echo. Ano? Pinatay niya Teka, baka naman hindi totoo nakalagay dyan sa... Kung hindi totoo nakasulat sa diary niya, bakit may mantyanan na to yung dugo sa ilalim ng kama niya? At nakita ko rin to, putol na lapis at may mantya rin ng dugo. Ayan, tingnan mo, sigurado kong yan ang ginamit niya sa pagpatay kay Dea. Pero bakit niya pinatay si Dea? At si Echo, anong kasalanan sa kanya ng anak natin? Walang ginagawa masama sa kanya si Echo. Wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo para gawin niya yun sa bata. Mga anak, pasensya na kung makikisali ako sa usapan ninyo. Pero nung araw na sinabi sa akin ni Monica na maagang umalis si Dea, nakita ko siyang maagang nagising at nagdala pa ng mga damit at kumot niya. Pati nga yung bedsheet ay nilabhan niya rin. Kapapalit niya lamang yon bago pa man dumating ang kanyang kaibigan. Siguradong puro dugo ang mga yon, kaya napilitan siya maglaba at para walang maiwang ebidensya. Pero nagkakamali siya dahil hindi niya nalinis lahat. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa kanya. Yun pala, nagpapatira na tayo rito ng kriminal. Han, tumawag na tayo ng pulis. Kailangan mahuli ang babaeng yon bago pa siya makapambiktima ng iba. Oo, sige, tatawag na ako. Samantala, pauwi na noon si Monica nang matanaw niya ang dalawang sasakyan ng pulis na nakaparada sa harap ng bahay nina Alexa. Kaagad na nilukob ng matinding takot ang kanyang pagkatao. Bakit may mga pulis dito? May nangyari ba kina Ate Alexa? O di kaya nandito sila para... Hindi pwedeng akong sadya nila. Imposibleng malaman nila ang ginawa ko. Ayun siya! Miss, huwag kang tumakbo! Sumama ka sa amin na maayos! Nang makumpirmang siya nga ang sadya ng mga pulis doon, ay kaagad na kumaripas ng takbo si Monica para makalayo at makatakas. Takot siyang mahuli ng mga pulis dahil ayaw niyang makulong. Batid niya ang mga nagawa niyang krimen, ngunit hindi niya hahayaan na doon na lamang matapos ang lahat. Dahil kabisado na ni Monica ang pasikot-sikot sa mga eskenita, ay madali na lamang niyang natakasan ang mga pulis na humahabol sa kanya. Humalo siya sa mga taong naglalakad sa palengke. Inilugay ang kanyang buhok para matakpan ang kulay ng suot niyang damit. Mabuti na lamang at may dala rin siyang sombrero, kaya ginamit niya yon para bahagyang matakpan ang kanyang muka. Marahan siyang naglakad nang hindi makaagaw ng atensyon sa mga namamalengke, dahil kapag tumakbo siya ay madaling matutukoy ng mga pulis na humahabol sa kanya ang direksyon na kanyang pupuntahan. Ngunit habang naglalakad, napasinghap si Monica nang bigla na lamang humawak sa kamay niya ang isang matandang babae na nakaupo sa isang inilatag na sako. Sa harap noon ay may mga kwintas, porselas at mga bote na tila naglalaman ng kung ano-anong mga gamot. Lola, ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Nagmamadali ako. Hindi mo sila matatakasan, iha. Sisingilin ka nila sa malaking kasalanan na iyong nagawa. Ano bang pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo kilala. Tsaka wala rin akong pakialam kung sino kayo, kaya pwede ba? May bahid na ng dugo ang iyong mga kamay. Kahit anong hugas pa ang gawin mo, hindi na matatanggal ang mantsang yan. Darating ang matinding karma sa'yo at wala ka nang kawala pa. Sa hindi malamang dahilan ay biglang kinilabutan si Monica sa sinabing yon ng matandang tindera. Ngunit dahil sa pagmamadali niya ay tinalikuran na lamang niya yon para makalabas ng palengke at tuluyan ng makalayo.
Kailangan niyang makahanap ng matutuluyan. Laking pasasalamat na lamang niya na hindi pa niya nababawasan ang allowance na binigay ni Alexa, kaya nagamit niya pa yon bilang pamasahe. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang mahalaga lamang sa kanya ay makaalis sa lugar na yon. Ngunit nang lapitan siya ng konduktor ay napilitan na lamang siyang sabihin na bababa na lamang siya sa terminal ng bus. Pagdating niya roon, nagpasya na lamang siyang matulog sa hintayan ng mga pasahero dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Niyakap niya ang dala niyang bag. Nakatulog siya sa ganoong posisyon, ngunit dahil sa pagod sa kalalakad at katatakbong ginawa niya para makatakas, ay nakatulog siya ng mahimbing, hanggang sa hindi niya namalayan na may nagnakaw na ng kanyang mga gamit. Nang magising ang dalaga, kaagad na nagpanik si Monica nang mapagtanto na wala na ang kanyang bag. Wala na rin siyang cellphone at pera, kaya halos mabaliw na siya ng mga sandaling yon. Nanlulumo siyang bumalik sa inuupuan at napayuko na lamang habang nagngingilid ang kanyang mga luha. Ngunit maya-maya pa, natigilan siya nang mapansin ang pamumula ng kanyang braso. Kinakabahang kinapa niya ang kanyang muka at leeg. Napakunot ang kanyang noo nang maramdamang magaspang ang magkabilang pisngi na wari tinubuan na ng maliliit na butlig. Dali-dali siyang nagtungo sa pampublikong banyo sa terminal para tingnan sa salamin kung ano ang nangyari sa kanyang muka. Ilang sandali pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma ang kanyang hinala. Halos mapuno na ng butlig ang magkabila niyang pisngi, pababa sa kanyang leeg. Unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng pangangati. Bigla siyang nahiya nang pinagtitinginan na siya ng mga pasaherong naroon para magbanyo. Ang iba ay tila diring-diri na lumayo sa kanya. Anong tinitingin-tingin nyo, ha? Ang aarte nyo! Hindi naman kayo magaganda! Tsaka nyo nga eh! Pagkasabi noon, kaagad na siyang umalis ng terminal para maghanap ng ibang lugar na mapagtataguan. Hindi siya maaaring makita ng ibang tao sa ganoong kalagayan dahil tiyak na siya ay pandidirihan ng mga yon. Dahil wala nang ibang mapupuntahan ay umabot na siya sa ilalim ng tulay kung saan tambak ang mga basura. Tiniis niya ang amoy ng samut-saring mga basurang nakatapon doon, pati na rin ang mga lamok na kumakagat sa kanyang balat. Lalong lumala ang pangangati niya hanggang sa magkasugat-sugat na ang buong braso niya at muka. Pakiramdam niya ay para siyang sinisilaban ng mga sandaling yun dahil sa hapdi ng mga sugat sa kanyang katawan. Dagdag pa ang kumakalam niyang sikmura. Napahagulhol na lamang siya sa isang sulok habang iniinda ang hapdi ng mga sugat at ang pananakit ng buo niyang katawan. Pakiramdam niya ay doon na siya babawian ng buhay. Wala na siyang nakikita ni katiting na pag-asang malalampasan pa niya ang kanyang kalagayan na yon. Ilang sandali pa, naalala niya ang sinabi ng matandang tindera na humawak sa kanyang kamay habang siya ay tumatakas. Mukhang tama nga ang matanda. Marahil ay dumating na ang paniningil sa kanya para sa malaking kasalanan na kanyang nagawa. Samantala, walang tigil sa pag-iyak ang ina ni Dea nang makumpirma na ang pira-pirasong katawan na natagpo ang palutang-lutang sa ilog ay ang kanyang anak na mahigit 1 linggo nang nawawala. Nalaman nila kung saan itinapon ni Monica ang pinutol-putol na parte ng kanyang anak dahil sa diary na ibinigay ng mag-asawang sina Alexa at Aris sa mga pulis.
Binaybay ng mga yon ang ilog hanggang sa umabot sa may tulay kung saan naiipon ang mga basurang nakabara sa daluyan ng tubig. Inisa-isa nila ang mga plastik na naroon hanggang sa matagpuan ang hinahanap ng mga pulis. Mabibigyan na rin ng hustisya ang kahayupang ginawa ni Monica kina Dea at Baby Echo. Po, pero hindi pa siya nahuhuli, Manang. Maaaring hindi pa siya nahuhuli ng mga pulis ngayon, ngunit sigurado ako na sa mga sandaling ito, unti-unti na niyang pinagbabayaran ang kanyang mga kasalanan. Siya na mismo ang susuko sa matinding paghihirap na ipinaranas ko sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ko sa iyo. Hindi makapaniwala si Alexa sa naabutan niya sa silid ng matandang katiwala. May mga itim na kandilang nakatirik doon. Nakaagaw pansin din sa kanya ang mga nakabukas na garapon, ngunit wala nang laman ang mga yon. Kahit hindi magsalita ang matanda, batid ni Alexa kung ano ang ginawa noon para maipaghiganti ang anak nila ni Aris. Akala ko noon ay hindi ko na muli pang tatawagin ang espiritu ng dilim para magsagawa ng ritual. Patawarin mo sana ako, anak, kung hindi ko na ito ipinaalam pa sa inyo ni Aris. Ngunit gusto kong turuan ng leksyon ang babaeng yon sa ginawa niya sa bata at sa kaibigan niya. Ano man ang kanyang dahilan ay hindi yun sapat para kumitil siya ng buhay ng iba. Ano na pong mangyayari kay Monica, Manang? Dalawa lamang ang maaari niyang hantungan. Ang isuko ang kanyang sarili o siya na mismo ang tatapos sa kanyang paghihirap. Pagsapit ng dilim, sunod-sunod ang naging pagduwal ni Monica. Nilukob ng takot ang pagkatao niya nang tumambad ang iba't ibang insekto sa itim na likidong nagmula sa kanyang bibig. Tila hinahalukay ang kanyang sikmura at kinakapos na rin siya ng hininga. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Hirap na ako. Bagamat nang hihina at halos hindi na maigalaw ang ibang parte ng katawan dahil sa matinding kirot ng mga sugat at pamamaga ng kanyang kalamnan, ay pinilit niyang gumapang hanggang sa maabot ang ibabaw ng tulay. Nang makarating doon ay kumapit siya sa bakal na nagsisilbing harang doon at sinilip ang malawak at malalim na parte ng ilog. Patawarin sana ako ng Diyos sa mga nagawa kong kasalanan. Patawad, Ate Alexa, Kuya Aris, at sa pamilyang naiwan ni Dea. Patawad po sa inyong lahat. Yun na ang mga huling katagang binitiwan ni Monica bago siya sumampa sa bakal na harang ng tulay. Dala ng panghihina ay kusa na lamang siyang nahulog sa maruming ilog. Dumiretso pailalim ang katawan ng dalaga at doon na siya tuluyang nalagutan ng hininga. Makalipas ang ilang araw, nakarating na lamang kina Alexa at Aris ang balita tungkol sa natagpuang bangkay ni Monica na palutang-lutang sa ilog. Halos hindi na makilala ang dalaga dahil sa lumobong katawan sa matagal na pagkakababad sa tubig at dahil sa mga sugat na binahayan na ng mga uod. Halos bumaliktad ang sikmura ng mga residente na nakasaksi sa katawan ni Monica. Bagamat malaki ang naging kasalanan ng dalaga sa mag-asawa, ay kinuha pa rin nila ang bangkay noon para ipalibing. Nagpasya na lamang sila na patawarin na yon sa ginawang pagpatay kay Echo at ipinagpasa Diyos na lamang ang lahat. Para sa kanila ay wala rin naman silang karapatang manghusga sa kasalanan ni Monica dahil tanging ang nasa itaas lamang ang dapat na gumawa noon.
Ngunit naging isang malaking aral sa kanila ang mga nangyari sa kanilang buhay. Kaya naman, nang mapagpasyahan nila muling mag-ampon, ay siniguro na nila na hindi na mauulit pa ang trahedyang idinulot sa kanila ng tao na minsan nilang itinuring na pamilya. Yon! Kwento na naman pong maganda. Maraming salamat po, unang-una sa lahat, sa inyong pakikinig na walang sawa sa pagsuporta sa Kwentong Enteng. Kaya po hanggang ngayon nandito pa rin ang channel na to dahil po sa inyo yan. Maraming salamat po, sobrang-sobra po. At dahil dyan, meron tayong shoutout. Kita mo naman. Simulan natin kay Kim Bara. Hello po kay Liza Agado, kay Chris Alcantara, kay Vanessa Musico. Happy Monday nga po pala. Kay Francesca Liana. Hello kay Leonora Consensino, kay Ruben Isip, kay Maricon Aran. Hello po kay Baby ko Montes. Hi kay M. Rose OFW, kay Lourdes Simon. Hello kay Christy Gaitan, kay Belen Malbas, kay Ruby Rose. Shout out po kay Cataleja Soto, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hello din po kay Jane Palapus, kay Robert Crimen, kay Leonila Mempin from Plaridel, Bulacan, Bulol. Hi po sa anak ni Stephanie Faye at sa asong si Hayati from Banji, Ambile. Hello po sa Grefaldia, Imperial at Transporto family from Maria Grace, Grefaldia. Shout out po kay Baga Foro Nene. Hello din po kay Febe Ranyada, kay Leia Tan, sa Dordas family from Patrick Dordas. Hello po kay Jo Myra Mbek from Qatar. Hello din po kay Annie Plaza, kay Maria Lee Nakagawa, kay Betty Velasco. Shout out kay Ami Viray, kay Janet De Castro, kay Aning Lee. Hello po kay Filipina Palsario, kay Vanji Sambile, kay Pureza Tagiwalo. Hello kay Mira from Batangas, kay Roxanne Gaudicos, sa Daloso family at kay boyfriend na si Noli Lacorte from Lynn Kaunes. Hello po kay Judy Ann Banyadera, kay Scarlett Sky Maniego, kay Elizabeth Dungka, kay Hayashi Megan. Shout out kay Regan Machiko, boss. Hi din po kay Gay Somojo, kay Shawi from Saudi. Hello po kay Joy Corporal Frias from Camarines Sur. Shout out po kay Ramil Fariolin, kay Jessica Sobremonte, kay Abel Hipolito, kay Japi Portes, kay Sugar Ambudo from Reza Cambaliza. Hi po kay Teresa Barcelona, kay Lydia Lopez, kay Sally Roldan, kay Emma Dumato, kay Federico Ganagana, kay Resel Galope. Hi din po kay Roslyn Jimenez, kay Juvilin Camacho. Shout out kay Adela Lee, kay Kurt Mina. Hello din po kay Arnel Claridad, kay Marisa Villanueva, kay Monica Nieves, kay Janet Cisneros. Hi po kay Annalyn Queriones, kay Pamela Allen, kay Alma Naong, kay John Chris, Margie Banosong, kay Elsa Dinela, kay Isel at Gregorio, family of Batangas. Hi kay Valerie Joy Nadal, kay Richard Rivera, kay Rolando Elegado. Hello po kay Eden Cabreta. Hi din po kay Josefina Fuelias. Hi kay Dimples Yumi, kay Finky Rusi 14. Shout out kay Melvin Donaire, kay Estela da Silva, kay Gemma Liagas, kay Jerlyn Arbado, kay Shiva Ledesma. Hi kay Marjorie Dequilia, kay Jean Rose Ampo, kay May Oliero, at syempre kay Honey Austria. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.